Tayo sa impyerno sa huling araw. Paano po tayo makakarating sa lugar na yon? Kapag tayo po ay nawala. Ganun po ba? Hindi natin alam yung buhay natin, di ba? Maaaring after the service na to, after ng Bible study natin, yung iba sa atin tamaan ng ligaw na bala, bagsakan ng yung naiwan doon sa racket, boom! Di ba? Ha? Sabi na. Bumagsak sa south. Sa south. Maya mo, hinangil, lumipad sa atin, boom! Di ba? Hindi natin alam kung ano pwede mangyari sa buhay natin, pero ang bad news nito, di ba? Sabi ng Roma 3:23, kabisado niyo po ba? Kaya natin basahin sa Tagalog, kaya mani. Roma 3:23. Sa Roma 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayun, so Amen. ito po yung bad news na nangyari po sa lahat ng tao. Lahat daw po tayo ay nagkasala. Maging sila pa Sumart, ako, si Pastora, maging mga kabataan o yung mga leaders, sabi po ng Bible, lahat daw po tayo ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kahit po yung mga wala sa Bible studies ngayon, kahit yung mga kapitbahay natin po ngayon, sabi po ng Bible, wala po exempted, lahat po tayo ay nagkasala. So ano po yung kaparusahan ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan, di ba? Sabi natin, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan po ay kamatayan. So, yun ang pinakamasakit na part na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao. Yun po ang bad news. Na dahil po sa kasalanan natin, lahat po tayo ay karapat-dapat lamang po na maparusahan. Kahit po bata, kabataan, or mga magulang, lahat po tayo ay dapat na maparusahan. Pero meron pa pong isang news para po sa atin lahat. Kung meron po tayong bad news, meron po tayong good news. Ano po yung good news? Ano po yung good news? John 3:16. Ibinigay po ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus Christ. Sabi po ng Bible, upang sino lang sumampalataya sa kanya at manalig ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang good news. Amen po ba? Amen. Hindi